US President Donald Trump humihingi na nga ba ng rest back, mga kapatid? Pag-usapan natin to. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a Ayon sa report, mga kapatid, at mula din naman doon sa post ni US President Donald Trump, no, sa mga apektadong bansa ng pagsasara nitong Strait of Hormuz is magpadala daw ng mga warship dito para ito'y manatiling bukas. No, nanawagan nga siya sa China, sa Japan, sa France at iba pang mga bansa, mga kapatid. Ngayon, dito sa panonoorin natin, mula rito sa News 5 Everywhere, sabi rito, humihingi ng rest back sa mga kaalyadong bansa si US President Donald Trump sa gitna ng pagpapatuloy na gulo sa Middle East. Well, samahan ninyo ako, mga tol, pag-usapan natin to. Humihingi ng rest back sa mga kaalyadong bansa si US President Donald Trump sa gitna ng nagpapatuloy na gulo sa Middle East. Nanawagan si Trump na magpadala ng mga barkong pandigma sa Strait of Hormuz. Nanawagan si Trump na magpadala ng mga barkong pandigma. 'Di ba binigyan na rin natin ng reaction niya nitong nakaraan doon sa kanyang post, 'di ba, na magpadala daw ng warship dito sa Strait of Hormuz, 'di ba? Samantala, pwede na raw dumaan ang kanino mang barko sa Hormuz maliban sa Amerika at Israel. Yan ang iginiit ng Iran matapos isara ang naturang daanan ng mga oil tanker sa gitna ng gyera sa Middle East. Ngayon, ito ang malaking tanong. Sa post mismo ni US President Donald Trump, sinabi niya na 100% mga kapatid, nasira na nila ang military capability ng Iran. No, gamit ang kanilang puwersa, gamit ang lakas ng Amerika. Subalit, bakit kailangan humingi ng rest back mula sa mga kaalyadong bansa na magpadala ng mga warship kung ang US alone is kaya naman pala? Kasi sabi nga niya, 'di ba, 100% destroyed na ang Iran military capability. Well, baka naman mag-comment kayo dyan, maka-Iran ka. Well, ito yung mga kapatid bahagi ng ating balancing pagbibigay ng reaksyon. Diba? Kasi mga kapatid, dalawa ang grupo ninyo kayong mga nanonood. Meron taga-Israel o taga-maka-US at meron namang makabilang panig, maka-Iran, na nagtatalo-talo rin sa comment section. Well, ako naman bilang reactionist, mga tol, gusto ko lang din magtanong at baka ilan sa inyo ang makasagot din ng tama. Diba? Kung nadurog na mismo ng US forces 100% ang military capability ng Iran, bakit nananatiling may kakayanan ng Iran na pigilan ang sino mang mga barko na daraan dito? Bagamat sinabi mismo ng Iran na open naman daw yan. Pwedeng daanan ng mga barko. Pwedeng daanan ng kahit na sino mang barko maliban lang sa mga barko ng Amerika at Israel. Diba? And kung si Trump ang tatanungin, mga kapatid, ang Amerika ang may pinakamalakas na puwersa sa buong mundo at walang makakapantay ng kanilang puwersa. Diba? Binomba pa nga nila yung Kharg Island. Pero bakit ayon dito sa report, tila ba humihingi ng rest back etong si US President Donald Trump at nagsasabing magpadala ng mga warship ang mga kaalyadong bansa o yung mga bansang apektado ng pagsasara nitong Strait of Hormuz para mapanatiling ito'y bukas. Kasi nga, mga kapatid, apektado ang 20% ng oil sa buong mundo dahil dito dumadaan yun. Kaya tingnan nyo, dito pa lang sa Pilipinas, mga kapatid, manood kayo ng mga balita. Sa ibang mga lugar, nasa 100 pesos na per liter. Diba? Hindi lang dito sa Pilipinas nangyayari yan, maging sa ibang bansa. Sa ibang bansa, mga kapatid, good thing sa kanila dahil meron silang oil reserve. Tayo, hindi ganun kataas ang meron tayo. Tuloy natin. Ayon sa Iran, oras na ma-detect ang anumang barko ng kanilang mga kalaban sa Hormuz ay aatakihin nila ang mga ito. Pero sabi naman ni US President Donald Trump, bobombahin daw nila ang dalampasigan ng Hormuz at aatakihin ang Iranian vessels dito. Well, ako naniniwala kaya talagang gawin ng Amerika yon at marami na nilang ulit pinatunayan yan. Napakarami ng ulit nila pinatunayan yan. Kaso mga tol, alam mo yun, habang tumatagal is mas lalong lumalala at hindi nababawasan ang ating pangamba na baka mas lalong maghirap dahil nga pamahal ang presyo ng langis ngayon .
Pipilitin daw nilang makontrol ang Hormuz at gawing libre para sa buong mundo. At kung mangyayari nga yan mga tol, mas mabuti para na rin sa kapakanan ng buong mundo, 'di ba? Na talagang maraming magsasuffer. Gagawin daw nila yan sa pamamagitan ng pag-atake sa isa pang oil export hub ng Iran, ang Kharg Island. Nagawa na nila Nagawa na nilang atakihin yung Kharg Island mga kapatid, 'di ba? Nagawa na nga nilang pasabugin 'yun. Pero sabi nga gano'n ni Donald Trump sa kanyang post din, iyon ay sample pa lang, 'di ba? At kapag hindi daw talaga tumigil ang Iran at naghigpit pa rin dito sa Strait of Hormuz, tuluyan na daw nilang wawasakin etong Kharg Island na to, which is yan ang pinakamalaking oil facility ng Iran. Ano sa tingin ninyo mga kapatid? Comment kayo sa ibaba. Matapos bombahin ng Amerika ang pinakamalaking oil facility ng Iran, bumawi ito mga kapatid, gumante. Pag-usapan natin to, samahan ninyo ako. Nabalitaan nating lahat mga kapatid na binomba ng Amerika etong Kharg Island, kung saan mga tol, ito daw ang pinakamalaking oil facility ng Iran. After nun mga kapatid, tinamaan ng missile itong helipad sa loob ng US Embassy compound sa Baghdad. Ito mula rito sa Inquirer.net. A missile struck a helipad inside the US Embassy compound in Baghdad, and debris from an intercepted Iranian drone hit an oil facility in the United Arab Emirates as the US-Israel war with Iran entered its third week Saturday. So 3 linggo na pala mga kapatid nangyayari itong gerang to. Ngayon mula rito sa report, March 14 mga tol, nitong isang araw lang, Iran strikes back after US bombs oil critical Iranian island. So ito'y mula sa AP o dun sa Associated Press, no? So ito sabi rito, ito pakita ko sa inyo, binabasa natin yung report. Hindi ko inimbento to mga kapatid, no? Ito'y mula sa legit na source, no? Mula to sa Inquirer.net at mula to sa AP o dito sa Associated Press. Dubai, United Arab Emirates, a missile struck a helipad inside the US Embassy compound in Baghdad, and debris from an intercepted Iranian drone hit an oil facility in the United Arab Emirates as the US-Israel war with Iran entered its third week. 3 linggo na nangyayari itong labanan na to. Sabi rito, Associated Press images showed a column of smoke rising over the embassy compound in the Iraqi capital and a fire in the Fujairah port in the UAE. Sa UAE to, baka magalit yung mga taga UAE dyan. Sabihin, di namin alam yung mga nangyayaring yan. Well, hindi ko nakasalanan yun mga tol. Ito yung binabasa lang natin mula sa isang legit na report. UAE that broke out after what authorities said was a drone interception. So, na-intercept ng UAE etong drone at yung debris nun ang tumama doon sa isang oil facility sa UAE. Sabi rito, a day earlier, President Donald Trump said the US destroyed military sites on an island, eto ngayong Kharg Island, vital to Iran's oil network, and warned that its oil infrastructure could be next if Iran continues to interfere with the passage of ships through the Strait of Hormuz. Eto kasi ngayon yung isa sa mga pinoproblema ng Amerika mga tol. Hindi lang kasi tol sa laban ng Amerika, Israel at Iran. Marami ng bansa ang apektado at maraming bansa ang nadadamay mga tol dahil nga sa pagsasara o sa paghihigpit dito sa Strait of Hormuz kung saan dumadaan yung mga oil tanker at pinanggagalingan ng 20% ng supply ng langis ng mundo. Diba? So dito ngayon nape-pressure ng Amerika kasi siguro marami na ring tumatawag sa kanya, marami ng mga leader ang nakikiusap na sana matigil na yung digmaan na yan dahil apektado na ang pandaigdigang ekonomiya. Kaya nga sa isang report mga tol, parang humihingi na ng rest back etong si US President Donald Trump at sinasabi niya na para sa lahat ng mga bansang apektado sa pagsasara nitong Strait of Hormuz is magpadala na rin kayo ng warships. No? Sabing ganon, magpadala ng warships. While sinabi ng Iran, mga kapatid, no, na bukas naman daw itong Strait of Hormuz at pwedeng daanan ng kahit na sino mang barko maliban lamang sa barko ng Amerika at saka ng Iran, ng Israel mga tol. No, so kahit na sino mang barko, sabing ganon, pwedeng dumaan. No, pero sabing ganon ni Donald Trump is bobombahin daw nila yung mga shore
at talagang uubusin daw nila lahat ng mga military capability nitong Iran para tuluyang makontrol na ng Amerika etong Strait of Hormuz para maging payapa ng makadaan dyan ang mga tanker, ang mga barko at maibsan na ang pangamba ng napakaraming bansa tungkol sa patuloy na paglala at pagtaas ng presyo ng krudo. Kasi dito pa lamang sa Pilipinas, di ba? Nararamdaman natin mga kapatid, bukas may panibagong pagtaas na naman. Sabi rito, Iran has continued to launch widespread missile and drone attacks on Israel and neighboring Gulf Arab states and effectively closed the Strait of Hormuz, through which a fifth of the world's traded oil passes, even as US and Israeli warplanes pummel military and other targets across Iran, no? Malakas pa rin ang Iran, mga kapatid. The humanitarian crisis in Lebanon deepened with nearly 800 people killed and 850,000 displaced as Israel launched waves of strikes against Iran-backed Hezbollah militants and warned there would be no let-up. So ito yung mga update ngayon. Ito yung mga nangyayari ngayon, mga kapatid, dito sa Middle East, no? Tumitirada ang Amerika, tumitirada ang Israel, pero patuloy na nakakabawi at patuloy na gumagante etong Iran. Sa makatwid, ibig sabihin mga kapatid, hindi pa talaga ganon na uubos yung kanilang kakayanan. Kasi 'di ba sabi nga ganon ni US President Donald Trump doon sa kanyang mga post, wala na daw silang ma-target kasi ubos na daw yung mga target sites ubos na daw yung military capability ng Iran. Pero nakikita natin, batay din dito sa mga report na ating nababasa at natutunghayan, is meron pa rin puwersang natitira etong Iran at nakontrolado pa rin ng Iran itong Strait of Hormuz. No, anong masasabi nyo tungkol dito mga tol? Comment kayo sa ibaba.